O ipay tanong atong mga kabatanunan, katong tawag sa Ginoo tungod kay dako kay na impact no ang mga kabatanunan tawag sa Ginoo. In fact, ang Bible ingon when Ismael cried in the wilderness, no? Hila si Ismael kunya nagampo si Hagar. Bigyan ng Ginoo, I heard the cry of the land. Nadungog ko ang tiyabaw sa batanon. So, muna mga batanon na may mga pagkinalaan po mus Ginoo kay ang Diyos magpakita ninyo sa pinyong kananaang lingkod pa ang Panginoon kinsa ang Diyos ugol sa kagamhanan ng Ginoo. Para ma-establish no, ang inyong faith sa Ginoo. Kung libay ka sa mga makita natong development no o progress no sa atong mga batanon pareha ni Hari no nga kung madayon baon siya sa bida so kasi mo ni musunod yun magpaal ba kung niya mo ni magpabalay ni Sister Arlene o maghatag resaw si Sister Arlene kaya sa mama ni Jun maghatag resaw karon dako na kayo nang ipatukod ni Junmar, no? Nagpatukod siya murang resort dito sa Pinangungahan. O apa mo mapuro-puro tindakuhan ay swimming pool. No? Dako kayong structures yung ipatukod. Tabi ba? So kung magayon, no? Baon siya sa beda, basig na yung sunod ka ni, baon mo litran. Nagsangka sila. Di ba? Nag-championship ang litran o sa beda man. Yeah, nag-champion ang San Vita College. Alright. So, let's read from verse number 7. He that reproveth a scorner getteth to himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blood. Siya kuno nga magapadlong sa mayubiton, magadawat Ginoon o pagpakaulaw. Grabe bitaw, naman ang mga mayubiton, mayubitan. Imo ng badlongon, no, pakaulawan Ginoon ka. Ipanapi mo juga buhatan ka mga istorya ng lima. And he that rebuketh a wicked man getteth himself a blood. Siya badlong sa dautan na tao, makadawat noon o sa Bisaya, ulong pa naman tama sa katong mag-asaway sa katang tao, makakuha sa ikaw galingon o kusa ka puling. Salamat to, nindot, no? Alright. Verse number 8. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Okay? Ayaw magbadunga kung sa kamayubito, di nga niyo niya siya magadumot kanimo. Badunga kung sa kataong magialamon, kung siya mahagugma kanimo. So, kung imong badlungan ako sa katao, kung yung ilab nung ganiya the more, i-appreciate kaniya, buwan pasabutan na, kanang tauhan na magkialamon. Okay. Pero masuko ka na siya nimo, no? Magdumot siya nimo, kanang tauhan na mayubito. Lato ba dautan? Verse number 9. Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Hatani o pahamat mo na sa kataong magkialamon o siya maalamon pa sa pagsamot. So ang taong magkialamon, no, imo siyang pahamat mo na tudluan, no, maalamon pa siya og samot. Ganahan mo na siya na luian, ganahan mo na siya na i-correct siya. Pero tuloy ang taong matarong na tao kung siya magasugang pa sa kinaadman. Kung imong tuloy ang taong matarong, matugangan mga kinaadman. So, he will love instruction. Verse number 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Doon ano? Ay pinaagi ka na po ang imong mga adlaw pagka-piloon. Now, later on, I'll be discussing kung unsa pa ng kinsa na nag-repair diha ang kanang kanako o ang mga tuig sa imong kinabuhi pagapadaghan mo.
magsuwat-suwat. Mo ni number 1 magsuwat-suwat yan. You may all be seated. Praise the Lord. Alright, so medyo murag 2 days na no, lain akong pamati. Okay, ako kasabot mo ba? Kahilising. Kung ano ba yung bubo, no? O niya, mo nang naglugaw-lugaw lang sa inyong ubos na ulipon. Ako kung linugaw. Ako, gano'n ko na kung asawa ko, sa lugaw yata na ako. Gano'n na tayo. Lugaw yata ba dili? Ako, pamanda pa kayo ako pagsakit. Ikaw niya, kakaon kong binga. Dili, lugaw sa ka. Hindi ako kung kakaon yan. Lugaw na din ako. Alright. Now, we will go now to the second part. No? We were not able to finish the second point of the lesson. The necessity of pursuing wisdom. Ang pagkaminundanon sa pag-agpas, paningkamot na makapod na to ang kaalam. In verse number 10, it says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Now, this is very important to know that if you really want to be a man of wisdom, the verse is telling us, if you really want to be a man of wisdom, you should have first the fear of the Lord. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wisdom originates from having the fear of the Lord. So kung na may pagkahandog sa Ginoo, diha ka makapaton sa tinuod nga kaalam. Hello? Unsa man ang kaalam? Ang kaalam mao nang pagpadapat yun sa saktong pagpadapat sa tanan nga mga kahibalo kinaatman nga imong na nabatunan. Like imong nakakunan sa eskwelahan, no, mga instructions nga imong nakuha gikan sa mga maestra nimo. Okay? Mao nang mga kinaatman, mao nang kahibalo. Ang kaalam, ang wisdom, mao nang haong nga magpadapat anang tanan. Dahil mga tao nga taas kayo nakamuot nga na eskwelahan, pero pag ligid sa panahon, ginupit na hinuon nga ito mo dali kauman. Nga naman na, dili ang kahibalo mo'y naghingapin sa iya, kundi ang pagpadapat sa unsay iyang nahibawon. Hello? Sumao ng kaalam. Ang kaalam mao nang haong nga pagpadapat sa tanan nga atong mga nahibaluan. So ang wise nga tao ganan nakamao giunsa. Naiuban nga kontento lang, inana na sila, mahantir to sa angkot. Pero naiuban ni diskarte. Kung sa ilang diskarte, no? Naabot yun nila ang ilang mga ginambo sa kinapon. Pero naiuban kontento lang na magpabilin sa ilang comfort zone. Kaya naman, ang ilang nagisaligan, ang ilang mga nahikatunan. Pero naiuban nga wala kayo nila maabot unsay naabot sa uban nga naiskwelahan, pero gigamitan nilang kaalam. Ilang gigamit ang saktong pagpadapat sa ilang mga nahikatunan. Alright? And if you want to have the wisdom of God, if you want to be a man of wisdom, first and foremost, you need to have the fear of the Lord. Una sa tanan, kinahanglan mo ang pagkahandog sa Ginoo. O ang pagkahandog sa Diyos, it doesn't mean that you will be crazy in fear, no? Kaya ba magkurong ka sa kahandog, hindi na mo ipapasapot niya. Because wisdom is really important for us to be able to plan on and for us to be able to really have a handle on in life. Tungkol kay gikinahanglan ng UBID, we need to be hungry and we need to have that hunger and thirst for wisdom. Amen. Kinahanglan atong pagpatunan ang kining pagkagutom, kauhaw, alang sa maong kaalam. And that wisdom is God's wisdom. Kaalam nga
nga iya sino, kaalam nagikan sa Dios. Na may uba, gigamitan nila, kinaalman nila kaalam, pero kanabang binirkuldo, binuang. But the end, of course, will be for the destruction of that person having used wicked devices, no? Just to progress in life. Na yung uban na gigamitan nila ito ng binuang, but the end will really justify the means. Ang tumoy, maogyoy, maghatag usay sa tanan. Ang Ginoo mo yun, dili man yun nato pwede kataguan. Amen? Oh, so, one day, mga naging one day as Bible, no, we will all be facing God. Kunya maghatag ng husay sa tanan, tubangan sa Ginoo. Now, if we want to be living a life wherein we will not be in fear of being judged, and the judgment will be the criterion judgment instead of the bima judgment of God. Kaya doon naman doon classic judgment sa Ginoo, the bima and the criterion. The bima judgment, the judgment seat of Christ for people, the Christians will be judged in accordance to how they really perform in life as a Christian. Also, that's judgment or the bima judgment for rewarding. Hatag of rewards. The criterion judgment will be the judgment wherein people will be judged, the unrighteous, the wicked, will be judged accordingly sa ilang mga dautan na buhat. So, again, kinahanglan na to, galihin kinabuhi atong mabatunan ang kaalam nga gikan sa atong Ginoo. In Proverbs chapter 4, verse number 4, ingon nila, let your heart hold fast to my words. Meaning we have to be obedient to the instructions of God. So, obedience to instructions. Ang pagsugot, pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Let your heart hold fast to my words. Whose words? God's words. Mga pulong sa Ginoo. And in Proverbs chapter 4, verse number 5, acquire wisdom or get wisdom. Get wisdom, get understanding, forgetting not, neither decline from the words of my mouth. Batuli ang kaalam, batuli ang pagsabog, ayaw hikalimti, ni pag-ayran mo ang mga pulong nagikan sa akong baba. Kung doon naman tayo dapat batulan nato ang kaalam. Kinsang kaalam? Kaalam na iya sa Diyos. Kung ang kaalam na iya sa Diyos, asa nato makaplagan dinhi sa mga pulong sa atong Ginoo. Kung gusto mong mahimong manggialamon ng Kristohanon, batuli ang mga pulong sa Ginoo. Kung magpagkadato ka, magpagkadato sa mga pulong sa Diyos. Pag-ingon nila, acquire wisdom, get wisdom, it speaks about a continual pursuit of wisdom. Kanabang padayon ka nga nagatimuhan ng pangandoy sa kaalam. Kaalam nga Diyos nun, kaalam nga matarong, kaalam nga iya sa Diyos. Ugos po na ako, asa na ito na magaplagan? Mga pulong sa Ginoo. So, getting wisdom as your main pursuit in life. It must be a continual pursuit. And it speaks about intentionality. You need to be intentional. You and I need to be intentional. Dapat maging intentional ta sa pag-agpa, sa pagpamita, sa kaalam na iya sa Diyos. Sa mga labda kong iya sa Diyos. Kaya dili kinabuya, dili tasuito sa dalan na itong ginasubay, dili kinabuya. Usahay, masayin ta.
in Psalm 42 verse 1, as the deer pants for water, so is my soul long for thee. Sama sa lagsaw, nga nangandoy, nagapakita sa tubig sa kasapaan, mausap ang akong kalab na nandoy sa pagpangita kanimo o Diyos. Now, I'd like to pose this question to each one of us right now. Is that your soul's desire? Mo ba natinguha sa imong kalat? Is that what you are feeling towards God? Na mura ba di ka matangbaw, di ka makontento, mura di kompleto ang imong kinabuhi kung wala ang Diyos. Di kompleto ang imong adlaw kung di mo pangitahon ang Ginoo, kung di mo mabatiyagan ang presensya sa Diyos, nagauban kanimo. O kung ana ang imong tinguha, then you will be living in the wisdom of God. Mga kinabuhi ka diya sa kaalam sa Ginoo. In Psalm 119 verse 11, he says, thy word I have hidden in my heart, that I may not sin against thee. Ang imong mga pulong, Diyos, akong itipigan sa akong kasing-kasing aron ako dili makasala, batok kanimo. So, kinatipigan sa taong manggialamon ang mga pulong sa Diyos aron dili siya makasala. Hello? So, memorizing scripture is very important. The question is, pila na katuloy nangalagad sa Ginoo? Ang pangutanan na, baka yung versikulo na memorize. Bisan gani ang si Jehovah, kung magbalat ay walay makulang ka na, kung masaak makakay proverbio uno-uno. Hello? Memorizing scripture is very important. Because the more you memorize scripture, the more it becomes a part of your life. Okay? The more na imong i-memorize daw ang scripture, mahimo silang kapangkin yun sa imong kinabuhi. So, ngadto-ngadto ang imong kinabuhi, hulmahon o purmahon sa mga pulong sa Ginoo nga imong ipakadagaya diya sa imong kinabuhi. Mo nang dili ka malimot nga panahon sa imong pagkinahanan, dili ang pagdagat ngadto nga imong buhaton, kundi ang imong buhaton mo tawag ka sa Ginoo. Kay mo na Biblia, call unto me, and I will answer thee. So the more you memorize scripture, the more it will be able to guard you. The more imong memorize ang kasulatan, the more nga daghang bersikulong imong memorize, the more nga bantayan ang imong kinabuhi anak. Magamping ka man. Now, just like in the Old Testament, the Israelites were actually wearing phylacteries, no? Ilang ginabitay nila, yan ang mga pulong sa Ginoo ginasulat. Ngayon ilan ang masahod, balik-balik ko nila nagbasa. And the main verse na ilang yun ginabutang sa ilang mga phylacteries is Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ayaw kalimot o Israel na Ginoo nga imong Dios, mauragi usa ka Ginoo. So, the more you memorize scripture, the more it will be able to guide you. The more it will be able to inspire you, and the more your faith will be energized. Kung gusto mo ang imong pagtuo, na ayo'y kinabuhi-buhi ang imong pagtuo, na dapat magbasa na sa kasulatan, o imong yung timpigan niya sa sulod sa imong kasing-kasing, ang mga pulong sa Ginoo, aron nga
And in Proverbs chapter 4, verse number 6, it says, do not forsake wisdom. Ayaw gayon, isalindot, isalikway ang kaalam. And so there is so much to learn in life, and there is so much you will learn in life if you get wisdom and not forsake it. Doon na gidaghang imong mahikatunan sa kinabuhi. Kung imo batunon ng kaalam nga iya sa Dios, ug dili mo na ipagsalikuan. Kung natambag na ako sa mga batanon, hari, sa mga batanon, pagbinutan na yun mo. Kay nganto-nganto ang Dios, ang inyong mga damgo, ang inyong mga hinyap sa kinabuhi, imo ang tinuod sa Ginoo diya sa inyo. Nandoy mo para sa inyong pamilya, no? Ang iyong pamilya, makabalay mo, ang iyong mama, mabutihan mo, bayaran mo, ang iyong pag-agro, pag-sakripisyo mo, pag binuhutan ng mo diya sa Ginoo, patunin niyo ang mga pulong sa Diyos. Okay, the more you will get wisdom, you will be learning a lot in life. Nagkagkag makatunan. Kinsay mo daw, barong dream. Tampo na siya, wala na yun. Bako ka, o dungog na, nagampo siya, hindi kita mong kwarto, pero hindi siya nagampo sa Ginoo. Hello? Bud pasabot, nakagamot sa ilaha, ang mga pulong sa Ginoo, kung ako, pag ginagawag na din mo sa Ginoo, ang pulangin mo sa Ginoo, kaya Ginoo, hindi magsalita, yan kung magaluon ka niya sa mga pangako. So be thirsty and hungry for more of God and God's wisdom. Dapat maging gutom kita, uhaw kita, kung mangandoy pa kita, may tungod sa Diyos, ug sa kaalam na iya sa Diyos. Have the spiritual appetite for more. Don't maintain the status quo and don't be on the maintenance mode. Ang uban na sa maintenance mode lang, no? Ang uban, mutambong nagpanimbahon, kausa na yun sa usang buwan. Kung sa magani, Domingo na yun na, mo ng mga Kristohanon na naa sa maintenance mode na. Bila na Wednesday na Bible study, nga ako pinatudlong about ministry, no? Na tanan sa ato dapat mag-involve na sa ministry. Each one called by God is a minister. Sa ato lang organization na set up sa ato, ay pastor, ay mga members, but all of us called by God is actually a minister. What is a minister? Nagabuhat sa igapabuhay niya to nagsugog, nagtawag kaniya. Naatay buluhaton tanan. Dili ng pastor o inay buluhaton. Ang tanan ka na to gitawag sa Ginoo, dili para mamembro lang sa simbahan. Dili lang para ipasinos, lingkuranan, madomingo. Gitawag na sa Ginoo para atong iusa. Ibanghelyo, isangyo ang mga pulong sa Ginoo. Atong ipabalita, unsay lindog na balita, unsay lindog na mensahe, atong natumo, gikan sa Ginoo. Unsang kanindog sa Kristohanong kinabuhi, unsang kanindog na mag-alagad sa Ginoo. And if you will get yourself involved in the ministry, you will the more be thrilled and you will the more be excited to serve the Lord. Na binagaan na kay madala nga kalag diha sa Ginoo. That is why my challenge for each one of us this year, na makadala kag kalag bisan usa lang, meaning tubigan. Taon-taon naman ta sa Ginoo. Pero wapatay na dala karon, ato pa din kapunta natay madala nga kalag. Di nato ikaulaw, iwali si Kristo. Hello? Grabe kita ko na panabi. Manang di man nato itabi si Kristo. Hello? Kasi kung siya lagi ito itabi, bawa ka na kung bala. Gusto ka naman ko. Akong bala ako lang. Lautot. Mga nonsense kayo. Manang di ba si Kristo? Now, a lot of Christians are actually wondering why they are so spiritually dry.
Now, you are dry because you are not hungry and thirsty for God any longer. Nganong dry ka, nganong murag buga ka, sa imo pag-alagad sa Ginoo. Kaya wala naman nimo ang timuha, kagutom, kauhaw, alang sa Dios. Pero tanawan ng mga tao, dasing kayo para sa Ginoo. Mo ng mga tao, mga gusto nila. Bisan Lunes, gusto nila na itigo. Bisan Martes, gusto nila na itigo. Ano man? Kaya nagtinguhan sila sa ilabihan alang sa Ginoo. O nagdilig pala. Diliuga ang ilang pag-alagad sa Ginoo. Walang panahon sa panimbahon. Makita mo ang ilang kadasig. Makita mo ang ilang Panginoon. Hallelujah! Dahaygon ka, Ginoo. Kung makita mo sa ilang kinabuhi ang bungag resulta sa ilang kanasig diya sa Ginoo. Kinabless sila sa Dios, kinapadalanginan sila sa Ginoo. Kisa'y gusto sa panalangin siya. We need to obey the instructions given to us in God's manual. And this is God's manual. Ang Bible is a manual sa Ginoo. We want to be blessed, so we need to keep and obey the instructions. Again, we need to accept, we need to embrace, and we need to obey the instructions coming from the Word of God. And the pursuit for us to be blessed not just spiritually, but also financially. There is a provision coming from the Word of God for us to be riding on the blessings of God. Dunay provision ang Word of God para kita magsakay patong diha sa panalangin sa Ginoo. Kung gusto natong magpatong magsakay sa panalangin sa Ginoo, dili ta mabiyaan, kinahanglan sundon nato ang mga provisions, mga talata sa Tagalog pa, mga sita sa kasulatan nga gihatag para sa ato. Let us go to the last one, the blessedness of following the way of wisdom. The blessedness, ang pagkabulahan ngayon sa pagsunod sa paagi na iya sa kaalam. In verse 11 it says, "For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased." Kaya pinaagi ka na ko ang imong mga adlaw pagkapilo-piloon o mga tuig sa imong kinabuhi pagkapadaghanon. Walang iyong dalian, binigkasin, kinsa ba ng tanak kung ipasabot nila. For us to really understand it, let's move few chapters, no? In Proverbs chapter 4, verses number 7 to 9, it says, "Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and with all thy getting get understanding. Exalt her, and she shall promote thee. She shall bring thee to honor, when thou dost embrace her. She shall give to thine head an ornament of grace, a crown of glory shall she deliver to thee." Now, siya maghatag kanimo sa usa ka purong-puro nga bulag sa grasya o sa purong-puro sa katao, iyang igahatag kanimo. Alright. Now, ang ipasabot diya sa verse number 11 and also in verse number chapter 4 verses 7 to 9, ang girefer din nga her. No? The pronoun her refers to wisdom. Ang gina-refer niya na gigamitan na ng pronoun na her, no, is the word wisdom. Now, wisdom here is actually personified as a woman, and not just in that particular passage, no, but all throughout the book of Proverbs as a literary medium to make an abstract concept more relatable and engaging. Ang gigamit din ng mga igsoon as literary style niya, gigamit yung pronoun pag-describe sa wisdom, her, no? As a literary medium. Now, the primary reason for that is actually
Ang pinakarason na linguistic siya. Because the original Hebrew word for wisdom is chokmah. Chokmah. Now, the word chokmah, no? Nga maoy Hebrew word sa wisdom, this is actually grammatically a feminine noun. Feminine noun ng chokmah, and so this leads to the use of the feminine pronoun when referring to wisdom in the text. O nagigamit din na pronoun na pambabae, her, tungkol kay ang Hebrew word niya chokmah, feminine noun man na siya. Alright. So, ayaw mo ka-confuse nga anong verb na nagigamit din na? Ginoo, laki mo tala. Dapat punta mas accurate na his. So, but ang i-refer din na ang word of wisdom. So, kantong giingon sa Proverbs gaganina, balik ka na dito, 9 verse 11. Kay pinaagi kanako, kanang-kanako diya ipasabot ang kaalam. Kay pinaagi sa kaalam. Okay? So, again, the primary reason for that is linguistic, no? Now, ang nakalindot din na yun na, for by me, kay pinaagi sa kaalam, thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Wow. Nga naman, kaya kaalam mag-ipasabot niya, kaalam na iya sa Diyos. And you are actually connecting that mainly to God. Ngayon nila, for by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. So meaning you will have a multiplied life. Pinuon sa Ginoo ang imong kinabuhi. Panaghanon mas Ginoo ang imong kinabuhi. Kinsa kini gusto mabuti ko lugay. You will have a life of exaltation. And just like the heroes of faith in Hebrews chapter 11 verse number 2, they were actually commended of their faith. Itong mga heroes of faith sa chapter 11 sa Hebrews, kadawa sila pagpasidulungan. They were commended. O nga pinagi sa pagtuo, o nga pinagi sa pagtuo. Ato ko nang, look at Hebrews 11. Kahit sa gahong niini ang mga ansyano, may pagpamatuod na ginala kanila. Sunod na verse. Tungkol sa pagtuhi, samta na ito, ang nagapuan sa kalimutan tungkol sa pulong ng Diyos, sa bagay nga mga utang makita. Okay. Sige, ito tayo. By faith, Abel offered unto God. You know what? Abel was commended. Meaning, kita wala na kailangan ng Abel, kaysa sa Abel. Manato ang kailangan ng Abel, B ang Abel. Si Abelino Gumo. Pero ang Abel, sa Biblia, wala na kailangan eh. Pero bisan hangtod sa atong panahon, di ka palanog ang pangalan ni Abel gumikan sa iyang pagtuo. So they were commended. So you will have a life on earth. Baka masidunggan ang imong pangalan. O niya, you will have a life of exaltation just like the heroes of faith. Adayan ko sa boss. By faith, Enoch. Pagkakilan ng Enoch. Pero giskutan sa Enoch, yun sa siya. That he was translated that he should not see death. Grabe, no? Si Enoch, kumikan sa pagtuo. Huwag kaagig kamatayon. Isa niyo gusto na. Huh? Mahita po na, wey. Mahita po na. Sa 1 Corinthians chapter 15, kandong maabdan nga buhi sa pagbalik sa Ginoo, kalitan mausap. Kuman nga magbanhaw ng mga patay o mga nangalagad sa Ginoo, pagbanhaw sila, kitang mga buhi usap, mga usap sa Manila na doon ay lawas na di na madunod, unya sa tingog busog at tangan tos Ginoo. We will also be translated. And that will only be taking place by faith. Mauna, pinahagi sa pagtuo, dawata, sunda, i-embrace, i-obey ang mga pulo
Now, these benefits of wisdom are actually conditional. Ang mga benefits sa wisdom na dahil conditional na siya. Dili na kay, kananaan, basta kay mudawat lang ka. Sa sa Ginoo sa Biblia, may tungkol sa mga panalangin sa Ginoo. So conditional na siya, may condition. In other words, it is not going to work for you by simply hearing it. Pero nakadulog man mo ani akong gisulti sa inyo. Dili ni mahitabo sa inyo. Sayan mo lang, inyo na lang ikong gipapinawan. You have to apply it. So what is important is the application. The making it to be taking place in a very tangible way, in a very sensible way. So we need to pursue godly wisdom relentlessly. Atong pagpatunon, atong pagtinguhawon, ang Diyos nun nakaalam sa walay buwas gayon. Dili na muundang sa pagkaton sa mga prinsipyo sa Biblia, sa mga pagtulunan sa Ginoo. Kay kung padayon natong ikinabuhi ang mga prinsipyo, mga pagtulunan sa Biblia, nang makita mo mo ang mga lindot na buhaton sa Diyos, kaya sa imong kinabuhi, adlaw-adlaw ang tanan. So the emphasis of a blessed life, a life honored, comes when you treasure wisdom. Kung imong makabahandion ang kaalam ng Diyos nun. Remember what the Bible says in Psalm chapter 75, verse 6 and 7. Ingon nila, promotion does not come from the east nor from the west. But God Himself is the judge. He put it down one and set it up another. Inana ang prinsipyo sa Ginoo. Kaya pagtuboy, wala magagikan sa silangan o sa kasadpan. Sabi ko nila, pagdidigikan sa silangan ni sa kasadpan ni sa habagutan. Apan ang Diyos, mga maghukom. Siya, okay. Pagkapauso niya ang usa o pagkabayaro niya ang usa. Inani ang prinsipyo ng Ginoo. Kadtong tao malimot sa iya, ipanaog na niya rin. Sama ni Saulo, nag-ipiling ang tanghari sa Israel from the tribe of Benjamin. Benjamin. Hari na ito siya, but his life did not honor God. Hindot na utang yung kaimtang, na yung hari siya. Ang mahimo ng dato na damit. Ang yung mga anak mo ito magsunod-sunod na sa trono. Pero ay ipalagpog, yun siya pa na yung Biblia. He put it down one. Ang Biblia na yan, ang magtamol sa mga prinsipyo sa kasulatan, makunas Ginooy, pulihan na po na yung layo. Kung gusto ka na di kakapulihan diha, sa unsay gibutangan, giplastaran na sa Ginoo sa imo, kag ipanalaginan ka, gipauswag ka sa Ginoo, padayon nga imong tangdo na mga prinsipyo sa kasulatan, kay magpapilin ka sa mga kaitang, kay kung dili ka, ipanaog ka sa Ginoo na inabot ang iyang ibutang dinabator, gusto na ko, Ginoo, kagunod sa imong giplastaran ako, Ginoo, padayon kung imong iplastar, o kung mahibog mo iplastar, pagin mo sa lain na po na hukom, o ang Ginoo sa pagplastar mo sa ako. It comes from the Lord God Almighty. And it comes because you attach yourself to the perfect wisdom of God. Muabot na sa imo tungkol kay ang Diyos na magagagahon sa natanan o manangilikanan anang pagtuboy, pag-angat sa kinabuhi o mahitabo na kay imo mag-iatas sa imong kaugalingon sa higit na kaalam iya sa Diyos. Let us all stand.